mga kasari ko! Another mini vlog here on YouTube. So for today's video, narinig nyo naman mga kasari ko na maulan nga dito sa aming lugar. At sa mga oras na to, nagtatanggal nga rin ako ng tubig sa aming cooler dahil nga everyday siyang tinatanggalan. So kahit masikip yung ating pwesto, talaga namang go lang. As you can see, nakapag-display na nga rin ako ng aking mga chichirya at meron pa akong ilang mga karton na nakastock pa dyan. Hindi ko pa nga rin siya maasikaso dahil nga syempre hindi naman natin kayang pagsabay-sabayin lahat ng ating ginagawa. At ito na nga, nakaligo na rin ako. Syempre sisimulan natin yung ating mga nakapending na gawain. Inuna ko na nga i-display yung aking mga chips para naman kahit pa paano ay lumuwag-luwag tayo dahil nga yung mga chips naman talaga yung nakakapagpasikip sa tindahan natin. At syempre isusunod natin itong mga nakabox nating grocery. Syempre kailangan kapag meron tayong mga ganitong grocery ng mga nakabox, kailangan i-display agad para naman kapag naghanap si customer ng mga kailangan nila, may maibibigay na agad tayo. Sa pag-ayos nga ng mga stocks, syempre inuuna ko mag-refill muna ng mga candies, mga chocolates, mga biscuits sa ating mga stante, ganyan sa mga garapon. Inuuna ko muna lagyan yan bago ko ilagay dun sa mga box ko na mga pag-i-stockan para naman hindi siya masikip. At syempre para hindi naman lahat ng stocks natin ay nakalagay dun sa ating mga box, syempre i-display na agad natin yung iba. Yun nga lang, talaga namang matrabaho at makalat syempre yung mga balat na pinagtanggalan, ganyan. Sa totoo nga lang, ito yung pinakamatrabaho sa lahat kapag meron kang tindahan, yung magpag-display. Syempre hindi lang display yung gagawin mo dyan, lalagyan mo ng presyo, i-arrange mo, tatanggalin mo yung mga naunang stocks para naman maglalagay ka ng bago. At syempre ang una mong ibebenta dyan, yung mga old stocks para kahit pa paano naka-FIFO siya. FIFO, it means first in, first out. Kailangan naman talaga ganun na gagawin natin para hindi tayo naaabutan ng expiration ng ating mga paninda. Pero syempre bilang tindahan, hindi po naiiwasan yung ma-expirean tayo ng mga items. Isa pa nga sa pinakamahirap na sitwasyon ko rito habang nagdi-display ako, nagbebenta syempre. Hindi naman pwede hindi natin pagbebentahan yung bumibili. Kaya nga lang talagang masikip nga talaga yung aking pwesto. Kaya naman kailangan may display agad lahat ng mga pinamili kapag nga nag-grocery. Sabi nga nila, malalaman mong lumalago na yung tindahan mo kapag sumisikip na. So sa nararamdaman ko nga ngayon, parang totoo nga. Dating akong dati-rati nakakahiga pa kami dito sa tindahan, ngayon hindi na. Kahit iunat mo yung paa mo, hindi mo na maunat, lagi nakabaluktot. Syempre isa sa pinakamasarap sa pakiramdam, yung alam mong napalago mo nga yung negosyo mo. Pero hindi porket napalago mo yung negosyo mo, marami ka ng ibon katulad ng iniisip nga ng iba. Yun nga lang, hindi mo maiiwasan na isipin ng mga kamag-anakan mo na ganun ka na. Ganun na kadami yung pera mo. Pero hindi nila naiisip kung ano yung mga paghihirap, pagod at puyat na pinagdadaanan mo sa bawat tagumpay na nakakamtan mo. At kung ano man nga yung meron kami ngayon, alam ko namang deserve namin yun dahil sa sipag, tiyaga at pagsisikap namin araw-araw. Bukod nga sa pera na puhunan mo rin ng pagiging masipag at pagiging matyaga. Katulad sa amin, alam namin hindi kami mabenta kapag araw. Kaya naman nagtitiyaga kami sa gabi magbantay dahil doon lang kami bumabawi ng benta. Okay lang naman sa akin mapuyat, ang importante kumita kami at may mapuntahan yung aming pagsisikap at pagpapagod. Sa totoo lang, dito sa lugar namin, hirap ako maka 1,000 sa buong araw. Alam nyo naman mga kasari na hindi sapat yung 1,000 sa gastusin pa lang sa pagkain at mga bayaran. Kaya kung ikaw kasari, bago ka pa lang nag-umpisa sa tindahan mo, iwasan mo yung pagiging magastos. Iwasan mo muna ang gumala, mamasyal. Syempre kapag may mga ganyan lakad, hindi may iwasang mapagastos ka talaga. Ang isipin mo kung paano mo papalaguin yung negosyong pinasok mo. At saka gusto ko ring i-share sa inyo kung ano nga ba yung naging sikreto ko kung bakit lumago itong tindahan namin mga kasari ko. Alam kong marami na rin ang nakakaalam nito mga kasari ko ha. Alam nyo ba kung anong sikreto ko? Syempre, dapat palagi kang positive minded. Wag kang maging negative lagi. Lalo na kung bago ka pa lang nagtatayo ng tindahan, bago ka pa lang nagsisimula, bago ka pa lang kumikita. Unahin mo muna paikutin yung puhunan mo. Malalaman mo yan kapag paunti-unti na dagdagan na yung paninda mo, sumisikip na yung tindahan mo. Diyan na makakapag-ipon ka na niya mga kasari ko. Kaya kung ikaw bago ka pa lang nagsisimula sa iyong pagsasari-sari store at nakakaramdam ka ng tumal, syempre sa una hindi talaga mabenta yan. Wag mong susukuan. Tuloy lang ang laban. Hanggat may naniniwala at bumibili sa'yo, ituloy mo lang. Gaya nga nasabi ko, wag kang maging negative minded. Dapat lagi kang positive minded. Lagi mag-pray at magtiwala lang kay Lord dahil siya lang ang tanging nakakaalam na makakabuti at narapat para sa atin. Kaya naman mga kasari ko, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. O siya, hanggang dito lang muna. Bye bye! Love, love!